Tingnan po natin ang balitang ito. After much speculation and intrigue, Rustan's Commercial Corporation executive Paulo Tantocos' cause of death has finally been revealed. The Los Angeles Medical Examiner's website posted a report saying the scion of the billionaire clan running the Rustan's chain died of cocaine effects inside his room at the Beverly Hilton Hotel last March 8. The county medical examiner also mentioned a cardiovascular disease as other significant conditions contributing to his death. In another report by the Hollywood LA News, Tantoco was cited as part of the entourage of First Lady Liza Araneta Marcos, who was a guest at the Manila International Film Festival in Hollywood from March 4 to 7. Tantoco's widow Dina Arroyo Tantoco is the Deputy Social Secretary of the President. Malacanang has yet to issue a statement on the matter. Ayan na po, maliwanag po ang balitang iyan ha. Kasama po itong si Paulo Tantuco at si Baki sa entourage doon sa Amerika. Ala ka diya. Ala ka diya. Animal kayo. Malapit na kayo huhusgahan. Ganito yung ginawa ng mga demonyo. Nung March 8 para mapagtakpan, ngayon, si Tatay Digong kinidnap. Buong sambayan ng Pilipino na damay. Lahat tayo ang kawawa, pamilyang Duterte, na walang kaalam-alam sa pinanggagawa ho ni Baki dyan sa Los Angeles na damay. Ito yung nabuntungan. Diversionary tactics. Sana magising na ho ang maraming Pilipino. Napaka-imposible ho, tayo pa rin ay magiging tulog. Una na po yan sinabi ni Vice President Inday Sara. Hindi po natin alam kung sino yung source ni Vice President Inday Sara na yung si Baki ay merong kontrobersya patungkol po dito sa nangyayari kay Juan Paulo Tantoco na na-overdose sa cocaine. Hindi natin alam kung si Maharlika ba or hindi natin alam, iba ba rin po yung source, no? Iba rin kaya yung source ni Maharlika at ni Vice President Inday Sara Duterte? Kasi ito naman ho ang nangyayari ngayon eh. Tingnan mo ha. Nung inalabas mo ni Inday Sara ang patungkol sa isyong ito, anong sabi ng Palacio de Polvoron? Fake news daw. Fake news daw, di ba? Pakinggan natin yung mga pangyayaring ito. Mahihirapan kayo dumipin sa dito mga bugok. Kahit si Auntie Claire, hindi mo kayang dipinsahan ito. Nung una, maraming naniniwala kay Auntie Claire na umano'y fake news Inday Sara. Pero paano na ho ito? Pinagpiestahan na po sa buong mundo ho ito, Count of Los Angeles Medical Examiner ang gumawa ho ng naturang investigasyon. Ngayon kayo, pakinggan natin si Atty. Labo. Kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din. Okay. Nabanggit ni Vice President Inday Sara yung pangalan ni Baki dyan. At tugma yung sinabi ni Vice President Inday Sara na cocaine, na pulburon, pag sa nilabas ngayong araw ng County of Los Angeles Medical Examiner. So sa anim, isa na si Baki. Ayan ha, si Vice President Inday Sara yung nagsabi ha, hindi ako ha, may pilini tayo na video. So yung anim na yon, isa na si Baki ang mahuhold at huhulihin at kakasuhan at iimbestigahan. Patay ka ngayon.
Sabi ni Disnats, mga expert dito malulupit pag nag-investigate, lalo na pag may drugs at may namatay. Lagot ka, baki. Eh, ano sinabi man ni Inday Sara? Na kinontra nga ng Palacio de Polvoron. Ang sinabi na ni Auntie Claire, hindi daw fake news. Na paano nagiging fake news? Ito naman, Amerika, Los Angeles na ho ito. Nasabihin nyo fake news. Wala na kayong lusot dito. Yung puunin yung budlat ang mata, wala na yan. Wala nang kawala. Huling-huli na po dito, guys. Napaka-imposible kung matakasan pa ho ito. No? Ako sa akin, ha? Napaka-imposible kung mabusalan nila ng pira ang Amerika, kayamang bansa man yan. Kayamang bansa. Kaya nyong busalan? Eh, dito sa Pilipinas, mga politiko, kayang busalan. Itong Amerika, Donald Trump, busalan? Sabi ni Ronamet, salamat sa pakulay, ang gaba, dili magsaba, diligin magsaba. Ito. Bago magsuna, bulilyaso. Bago siya pupunta sa Amerika, bulilyaso. Pero ang tanong, kung hindi ito ang pakay ni Ngiwiin na pupunta sa Amerika, nitong kaso ni Baki, baka hindi siya tutuloy papunta ng Amerika. Kasi magtutuloy siya pupunta ng Amerika, makorner siya ni Donald Trump. Baka siya pa pusasan. Sasabihin ba na, Mr. Ngiwiim, yung asawa mo, nakalad ka dito sa kasong ito. Hindi ka makakalabas ng bansang Amerika pag yung asawa mo ay hindi isusuko ng kusa sa kustodiya ng Amerika dahil sa kasong pagpatay dahil sa kasong na overdose sa pulburon yung kasama niya at sila, 6 ho sila. Paano na yan? No? Tapos, Mr. President, bago babalik ba ng Pilipinas, bago tayo mag-usap-usap kung ano pa man, magpa-hair follicle drug test ka. Ang buhay ay gulong ng palad. Sabi nila ni English dapat bisdak, ala Trump dapat. Huwag na! Mabulol tayo niyan. Kasi yun ang nakikita ko, Kung may panindigan naman talaga to si Donald Trump, di ba? Galit naman talaga yan sa mga durigista. Same with Tatay Digong, nagdeklara na nga siya ng gira, balaban dyan Ito pa kaya isda na? Ito malaking achievement yan sa administrasyon ni Donald Trump. Wala kang sinasanto, wala kang pinipili dito. Pag ikaw nagkasala, pag ikaw lumabag sa batas sa Amerika at nagkaroon ka ng kasalanan, kahit sino kang Poncio Pilato ka, nimal ka, parusahan ka. Sige nga, tuloy natin. Ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Fake news daw si Inday. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Ano ka ngayon, Auntie Claire? Tubok na ba? Fake news! So ngayon, fake news yung bilyonaryo, fake news yung lahat ng mainstream media, so fake news din ito, yung County of Los Angeles Medical Examiner, fake news lahat. So sino po yung totoong nagsasabi, si Auntie Claire? Bahala kayo kung di kayo maniwala sa balitang ito. Sige, papuntahin mo si Palaka sa Amerika. Tingnan ho natin kung fake news po si Vice President Inday Sara Duterte.